Bata. Sashi order kayo? Ngayon? Ayun na. Mga Tito Boy. Mga Tito Boy. Sa mukha na ng Tito Arthur. Anak. Para mas makita yung mukha niya. Oh, wait lang. Paikot natin. Ng Diyos ipinagkatiwala lang sa atin. Okay? So, dito makikita natin na ang buhay ay talagang dapat ang pinaghahandaan natin yung life after death. Hindi po yung buhay ngayon. No, hindi ko sinasabi na pag tayo gumawa ng paraan para maging maayos ang buhay natin, pero wag po nating kaligtaan na ang pinakamahalaga ay yung life after death. Okay? Yan po ang pinakamahalaga. Okay? Kaya nga dito makikita natin, lahat po tayo ay haharap sa Diyos. Lahat po tayo ay haharap sa Diyos. Sa ayaw natin sa gusto, pag ang ating pong buhay ay gusto na ng Diyos kunin, wala po tayo magagawa. Okay? Alam nyo, nung pandemic, akala ko nga, kasi buong family ko naapektuhan. Sinabi ko sa Lord, Lord, ikaw na ang bahala. Dito mo, buong pamilya na COVID. No? Hindi na makahinga. Kahit ako, hindi na ako makahinga eh. Sabi ko, Lord, bahala ka na. Pero bakit buhay pa kami lahat? Why? Kasi ang buhay natin ay nasa plano ng Diyos. Huwag po tayong matatakot pag ito ay kinuha na ng Diyos sa atin. Ang mahalaga, nakakasigurado tayo na tayo po ay kasama ng Diyos pag tayo po ay nawala sa mundong ito. Okay? Ganyan po ang buhay na pakaikli. No? Kaya nga, dapat habang buhay pa, ipinapakita na natin yung pag-ibig. No? Minsan, habang buhay pa, dapat ipinapakita na natin yung ating care. No? Hindi na, si Tata Penny, doon na niya maano yung ating iyak eh. Di ba? Hindi na niya mararamdaman yung ating hug. Eh, hindi naman tayo pwedeng mag-hug, no? Pero sinasabi ko nga dito mga kapatid, bago tayo magwakas, habang nabubuhay pa, magpakita na tayo ng pagmamahal. Okay? Habang nabubuhay pa, kahit anong ugali ng kamag-anak mo, kahit anong ugali ng kamag-anak mo, mahalin mo. Kasi isa lang ang buhay na ibinigay sa atin. Diba? Hindi dalawa, hindi tatlo, isa lang. Kaya kailangan mahalin natin, magpakita na tayo habang nabubuhay pa, magpakita na tayo ng pagmamahal sa ating mga minamahal. Okay? So ako talaga nagsisisi ako kasi sobrang busy ko bilang pastor. Binabala ko siyang dalawin, puntahan, pero hindi ko magawa. No? Kasi nga dahil sa sobra kong schedule. Ngayon po, pupunta pa ako, may house blessing ako. Ngayon po, tinitext ako, pastor, nasaan ka na? Eh sabi ko, kayo muna dyan, importante ito. Mga kapatid, pero dapat po ay magpakita na tayo ng pagmamahal. Habang nabubuhay pa ang ating mahal sa mundong ito, ipakita na natin ang ating pagmamahal bilang mga anak ng Diyos.
Okay? So bago po tayo manalangin, gusto ko lang po sanang tawagin ang Brother Odek para magsabi ng kanyang saloobin. Ito po si Brother Odek. Ito po talaga ang asawa po ni Tita Penny. Siya po ang ama ni Candy at ni Baldwin. Okay? Tawagin muna natin at short testimony lang kay Odek. Dek, please come. Magandang tanghali po, no? Ako po si Pastor Ray Petater, tita ko po si Tito Penny, at ang Pastor John po ay nasa US, kaya nakiusap siya na kung pwede ay maging si Tita Josie, nakiusap kung pwede ay ako na ang mag-service, political service. Niwanan ko po ang aking simbahan at mamaya po ay tatakbo pa ako kasi house blessing ako. But ito po ay isang bagay, no, na hindi natin pwedeng kaligtaan, no, because Tito Feli is mahal natin, no, at patuloy na everything, sabi nga ng Biblia that Romans 8:28, all things work together for good. No? Sa isang Kristiyano, walang malas, walang swerte. Lahat ay nasa plano ng Diyos. Okay? Kaya nga, dito po makikita natin that the Bible says that in everything, give thanks, for it is the will of God concerning you. Sa lahat daw ng bagay, tayo ay magpasalamat sa Diyos. Kasi ito ay kalooban ng Diyos. Okay? Kaya ngayon ay bago tayo magkaroon ng isa pang maikling paalala, ay tayo po ay aawit muna ng give thanks, okay? Yung mga Kristiyano na nakakaalam ng give thanks, lakasan natin. Bakit give thanks? Because magpasalamat tayo sa Lord. No? Hindi dapat tayo malungkot, hindi dapat tayo manghinayang, no? Bagkus nasa plano ng Diyos ang lahat ng bagay. Okay? So, aawit muna tayo. Magpapasalamat tayo sa Diyos sa mga oras na ito. Okay? Awitin natin ang give thanks. Ready? Okay, so nakakalam ha? Okay, awit muna tayo ng isa. Ready? Sing! Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Okay? In everything, give thanks. Okay? Ang sabi ni Job, sabi niya, ang Panginoon ang nagbigay, Panginoon din ang kukuha. Okay? Ang lahat po nangyayari sa isang anak ng Diyos, ito po ay nasa plano ng Diyos. Okay? So ngayon po tayo bilang mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, kailangan po nating maintindihan kung ano talaga yung plano ng Diyos sa buhay natin. Okay? Sabi ng Bible, mga minamahal mga kapatid, sa Hebrews 9:27, it is appointed unto man once to die, and after this judgment. Pag sinabing appointed, pag panahon mo na, at ibigay mo na sa Panginoon. Sometimes, nahihirapan tayo kasi hindi natin maibigay. Ibigay na natin ang Tita Peli sa Panginoon. Okay? Ginawa na siya ng Lord. Yung tunay na Tita Peli, hindi na yan. Nasa langit na yon. Ito ay kanyang katawan lupa na lang. Okay? So kaya nga dito makikita natin na yung pag-ibig ng Diyos sa atin, no, hindi mapapantayan ng anuman. Okay? Minahal tayo ng Diyos, kaya nga ang kanyang anak ay binigay niya upang tayo ay magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Okay?
napakaliit po ng buhay. Okay? Sabi nga ng Biblia, ang buhay daw ay isa lang, parang bula. Biglang aakyat at biglang mawawala. Kaya nga, ang pinakamahalaga ay yung makilala natin ang Panginoong Jesucristo, ibigay natin ang ating buhay sa Kanya upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? So ngayon po, ang buhay ay napakaikli. Ang buhay po ay ginusto ng Diyos, binigay lang sa atin ng Diyos. Anumang oras, ito ay pwedeng kunin ng Diyos sa atin.